Hebrew 1:1, actually ito ay tinatawag natin sa Hebrew 1:1. Amen? Amen? Ang Diyos mismo nagsasalita. Etong person, sabihin na natin, ito yung mga fathers natin noon, mga prophets, di ba? Tapos ito naman yung tabernakulo nung ginawa ng ating mga propeta, di ba? Okay. Tubig daw. Maraming talata dyan. Pero maikli lang kasi yung oras natin. Maybe sa question and answer na natin bigay. Okay. Statement ng ating beloved Brother Branham, Church Dedication, Cleveland, 1959. Then said Solomon, the Lord had said, He will dwell in the thickest of the darkness, but I have built him a house. As we solemnly look to the word of the living God, in speaking on the subject of dedication of building to the Lord, I would like to make this statement. So, nakita natin, no? Ito yung kanina, yung temple na ginawa ng ating si Haring Solomon, di ba? Okay. Punta na tayo sa Old Testament pa rin. Kunin na natin yung spirit para pag-usapan. Ang pinupunto ko rito, mga kapatid, God per se, the Father, sa Old Testament. Sa Hebrew, Ruach. Okay. Ruach is to blow, to breathe. That's it yan. Puro ay yan. Puro ay. To blow, to breathe. Pag nakakita kayo ng ganyan sa concordance, ibig sabihin yan, that's it. Yun na nga yun. Okay. Yun na nga ibig sabihin ng that's it. Parehas yan, puro that's it. Okay. Sabi ng Diyos, no? Sabi ng Diyos sa Joel chapter 2 verse 28, no? Alam naman natin to, no? Ang kanyang espiritu ay mananahan sa ulit ko ano, saan? Sa laban, di ba? Di ba? Hindi na rito. Di ba? Sabi ng Panginoong Jesus, ibayin ninyo ang templong ito sa 3 araw. Tatayo ko ito. So, ibig sabihin, yung literal na temple na yan, tayo na yun. Okay, let's go in the New Testament. Hebrew 1:2. John 4:24, sabi ng ating Panginoong Hesus, God is a Spirit. Amen? God is a Spirit. Hallelujah. Our beloved Brother Branham, Unveiling of God, Jefferson, 1964. I said, well, it is very easy. If you just let your own thinking get away and think the Bible terms of it. They are the self-same being. God is a Spirit. Jesus is the body that He was veiled in. Kita nyo? Katawan lang pala si Jesus Christ ng banal na Espiritu. Amen? So, unti-unti sa ating mapaliwanag ng banal na banal na kasulatan. Okay. Yung ghost, punta naman tayo, no? Kasi ang question natin kanina, who is Holy Ghost? Ito yun sa Old Testament. Ito naman New Testament. So, Hebrew 1:2. Sama natin yung 3. Okay, punta na tayo sa ghost. Para mabuo natin yung ghost. Okay? What is ghost in Greek? In Greek, ghost is exuko. Exuko. Okay. To expire, to die. To expire, to die. Nagdikit na.
Question. Ang Diyos ba na-expired? Ang Espiritu? Ang Diyos ba namamatay? Hindi. Ibinasa natin kanina, sabi ni Brother Branham, the body is Jesus Christ. Hindi mo namatay. Diba? Pero yung banal na Espiritu, yung Ama, eternal yan. Paano mamamatay yan? Okay? So, nililinaw na tayo ng ating banal na Espiritu by the prophets, and of course, none other than the Holy Ghost by His Word. Hallelujah. Okay? Marami pa, no? Pero i-judge